In this video, I will discuss the fundamental economic concepts and terminologies. So, when we say consumer goods and services, these are the goods or services that are directly consumed by people. For example, um, table, books, coffee, clothes. When we say producer goods or services naman, these are the goods or services that are used as a raw material to produce the consumer goods. So for example, the producer goods for the table is wood, nails. For the books are paper, coffee, coffee bean for the coffee plant. For the clothes are garments. For the clothes are thread. Yan. Yung tela. Yan. That is the definition of the producer goods. These are raw materials for the consumer goods, while the consumer goods are directly used by people. Next, let's define or differentiate necessities and luxuries. When we say necessities, these are the basic needs of people. Yeah, basic needs, which is clothing, food, shelter, water. That is the necessities. When we say luxuries naman, these are the wants. People can live without luxuries. Yan. So kahit wala to, okay lang kayo. Like designer bags, luxury cars, gadgets. That is the difference between luxuries and necessities. So next, let's discuss naman supply and demand. When we say supply, this is the number of quantities available. When we say demand, this is the number of quantities being bought. So that is the difference between supply and demand. Yung supply, ito yung available products. Demand, ito yung kung ilan ang binibili. Next, sa law of demand, the price and the demand or the quantity is inversely proportional. Pag mataas yung price mo, automatic si demand pababa. Yan. Kung mapapansin nyo, yung price dito sa P3 ay mataas. Tapos yung quantity niya is mababa lang. So, konti lang yung binibili ng tao kasi masyadong mahal. Habang bumababa si price, dumadami si demand. Lowest price, highest demand. Ganyan siya. Pero meron tayong types of demand which is elastic tsaka inelastic. Pag sinabi natin elastic, dito papasok yung mga luxuries. Papasok yung luxuries kasi sumusunod siya sa inversely proportional. So, for example, yung luxuries mo, mataas yung price, medyo bumababa din yung demand. Kasi mahal, hindi naman kailangan ng tao. Pag sinabi naman natin inelastic,
Yan, inelastic. Hindi siya sumusunod dito sa law of demand. Kasi ito yung mga necessities. Yan, necessities. Kasi kahit na tumaas yung price ng basic needs, ganun pa din ang demand, constant, mataas pa din. Bakit? Kasi necessities siya, hindi mabubuhay ang tao pag wala siya. So, kahit na gano'ng kataas yung price, tataas pa din yung demand. For example na lang, diba pandemic yung face mask. Dumating yung time na ang taas ng demand, ang taas din ang price. Pero, mataas, kahit na mataas yung price niya, mataas pa din yung demand kasi basic needs siya ngayon dahil pandemic nga, kailangan ng face mask at face shield. So, yun ang difference ng elastic tsaka inelastic at yung behavior ng necessities at tsaka luxuries. Next is law of supply. Ito naman, directly proportional. So, pag sinabing mataas yung price, mataas din ang supply. So, kung mapapansin nyo dito, pag lowest price, konti lang ang pinoproduce ng mga tao, ay ng mga supplier. Kasi, baba naman presyo dyan eh. Pero pag habang tumataas yung price or yung offer na product, tumataas din yung supply. Ganon din sa P3. Tumataas yung price, ang laki din ng supply. Yan. Ganon siya nag-work. Okay? So, yun ang difference ng law of demand at law of supply. So, next, ito naman law of supply and demand. Magkakaroon ng balance kapag nag-meet yung dalawang curve natin. Ito yung curve ng supply. Ito yung curve ng demand. So, in the middle, mag-meet sila. Ito yung tinatawag natin balance. Balance of supply and demand. Kung mapapansin nyo guys, pag itong curve na to, pag mataas yung supply, pero mababa si demand. Pag mataas si supply, mababa si demand. May surplus or sobra yung mga hindi nabebenta. Pero kapag mababa si supply naman at saka mataas naman ang demand, meron naman tayong tinatawag na shortage. Diba? So kapag balance lang sila, nami-meet nung supply yung demand ng tao. So walang sumusobra, wala ring kumukulang. So yan yung principle ng law of supply and demand. Classification of market structure. Yan. Perfect competition. Meron tayong different classification of market structure. Meron tayong tinatawag. First is perfect competition. When we say perfect competition, yung madaming seller, madaming ding buyer. So, kumbaga parang ang example nito is sa markets or sa palengke. Diba? Hindi kontrolado. Basta gusto ng isang businessman magbenta, pwede siyang magbenta. Pag gusto ng tao na bumili, pwede siyang bumili. So, yung competition is very, okay siya, perfect competition siya. Ayan, sabi niya dito, sells product at identical market. Sellers, ayan, at saka buyers. Walang restriction. Pag si seller gusto magbenta, pwede siyang magbenta. Pag si buyer gustong bumili, pwede siyang bumili. Walang restriction. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng perfect competition. Pag sinabi naman natin monopoly, ito yung one seller, many buyers. One seller siya lang ang nagpo-produce ng product na yon. For example, itong mga to, Microsoft para sa software, yan, Facebook, yan yung mga monopoly natin. Sila lang yung nagpo-produce. For example, para makarelate tayo, Meralco. Yan. Meralco, diba? Sa Manila, sila lang yung nagpo-produce ng kuryente. Pag dito naman sa Pangasinan, Decor, sa Dagupan area, sila lang ang nagpo-produce ng kuryente sa Dagupan at saka hanggang Santa Barbara. Pag dito naman sa Urdaneta is Senpelco. Yan. Yan ang ibig sabihin ng monopoly. Kumbaga na-monopolize nila. Sila lang ang pwedeng bilhan ng tao ng services or ng product. Next
classification of market structure is monopsony. Pag sinabi namang monopsony, ito, di ba, sabi ko kanina dito sa monopoly is one seller, many buyer. Dito sa monopsony naman, many sellers, one buyer. Hindi to applicable sa product, pero applicable to sa labor market. Sa labor market kasi, for example, nagtayo ka ng company sa isang liblib na lugar. Yan. Nagtayo ka ng company. Ngayon, ang seller natin is mga labor, empleyado. Sila yung mga skilled worker. Ngayon, is company walang choice kung hindi bilhin ito. Sila lang kasi ang pwedeng bumili. So, i-employ nila ang mga local workers or local laborers. However, ang disadvantage ng monopsony, dahil sila lang naman ang pwedeng bumili ng services nila, sila ang nagdidikta kung magkano ang sahod. Yan. Imbis na, hindi katulad ng perfect competition na ikaw ang nagbebenta, ikaw ang magsiset kung magkano. Dito baliktad, yung buyer ang magsiset kung magkano. Okay? Kasi sila lang naman ang bibili ng product mo, wala nang iba. So, yun ang disadvantage ng monopsony. Next naman is oligopoly. Pag sinabi mo namang oligopoly, few sellers, many buyers. Para siyang katulad nito, 'di ba? Few sellers, kapag telecommunication, meron tayong Smart, PLDT, Globe. Sila lang 'yan. Okay? So kapag may ginawang changes to, halimbawa nagbaba ng presyo, automatic magbababa din ng presyo si Smart pati si Globe. Pati si Sun. 'Yan. Kasi sila lang yung naglalaban. So, kumbaga may move na ginawa yung isa, susunod yung isa. For example naman, sa gasoline station, meron tayong Petron, Shell, yung mga malalaki, Shell, Caltex. Pag nagbaba ng presyo si Petron, pati si Shell susunod. O, ganun siya nag-work. Kumbaga, dependent yung tatlong sellers mo. Kasi sila lang yung naglalaban-laban. Next, meron din tayong tinatawag na oligopsony. Ito naman yung many suppliers, few buyers. Ayan. Example nito is sa farms. Halimbawa sa tobacco farms. Yung malalaking kumpanya, 'di ba? Ilalang 'yan. Halimbawa, let's say itong tatlong company na nagpo-produce ng sigarilyo. Bibili nila yung mga supply ng ng mga farmers ng tobacco. Mas buyer 'yan, mas buyer. Ngayon naman pag cocoa, ganun din, merong mga bumibili ng Coke. Yan. Yung raw material ng Coke, bibili nila sa mga farmers yan, sa farmers. Madaming farmers. Pero ang buyers nila tatatlo lang, yung malalaking company. So, yun ang difference ng oligopsony. Okay. Next. Ito naman is law of diminishing return. Sa law of diminishing return naman, ang sabi dito, sa una, ganito ang niya, sa una, halimbawa, first time mo pa lang, ang demand mo mataas. Yan. Demand mataas. Pero kapag wala kang binago, ganun pa rin ang ganun. Halimbawa, binigyan ka ng favorite mo, for example, si Banana Q. Favorite mo, for example, si Banana Q. Bibigyan kita ng isang Banana Q ngayon. Diba? Favorite mo siya, Banana Q pala, hindi barbecue. Diba yan? Bibigyan mo siya ng isang Banana Q. Siyempre, gustong-gusto, mauubos si isang Banana Q, wala pa isang
Wala pang 5 minutes. Ngayon, bibigyan kita ulit ng 3 banana cue. Siyempre, di ka pa nagsasawa, gustong-gusto mo si banana cue. O, sige, kakainin mo pa din yan. Dahil feeling ko talaga gustong-gusto mo si banana cue at para makabenta ako sa'yo, bibigyan kita ng 10 banana cue ngayon. Yan, 10 banana cue. Siyempre, gustong-gusto mo pa din siya. Busin mo pa din yan. Okay. Tapos, dahil feeling ko talaga, like na like mo siya, bibigyan kita ng 20 banana cue. 20 banana cue. Ngayon, gusto mo pa ba? Ng ganyang kadami ng kakainin mo. Siyempre, kumbaga, meron na yung sawa factor. Yun yung principle ng diminishing returns. Yun lang talaga. Kumbaga, parang, pag paulit ng, pag nag-invest ka, at ang in-increase mo lang sa investment mo ay isang factor. For example, energy lang, ganyan. O kaya, sabihin na nating manpower. O, increase ng manpower, pero yung products mo hindi naman na-increase. Malulugi ka na kasi ang dami mo ng empleyado. Pero, yung products mo hindi nagbabago. Yung demand is bumababa o yung kita bumababa. Parang ganito. Ito yung returns mo, ito yung kita mo. Ayan. Sa una, pag nag-i-increase ka, dumadami yung demand, dumadami yung kita mo. Pagdating mo dito, pag na-meet na niya yung sawa factor, medyo yung increase niya, mabagal na. O, ayan. Hanggang sa pababa na siya. Wala nang bumibili. Kasi sawang-sawa na dun sa binibenta mo. Ayan. Ngayon, mostly ang businessman dito pa sila humihinto kung kailan palugi na. Hindi pa nila yan marirealize dito. Yan, biggest time waster. So, dapat ikaw, pag ganyan, napag-aralan mo na, alam mo kung, ay parang may mali. Parang hindi na nasa-satisfy si customer. So, dapat, hindi lang isang factor ang titignan mo. Pwedeng yung banana cue mo, lagyan mo ng coating para maiba naman yung lasa, diba? Lagyan mo ng chocolate, ganyan. Kumbaga, parang yun, hindi dapat maging constant. Pare-pares lang yung ino-offer mo sa tao kasi magsasawa sila sa product. So, yun ang ibig sabihin ng law of diminishing returns. So, ayan, ito na po yung self-assessment questions. Yung templates po, naka-upload na po sa Files tab. Pakiipon lang po, diba may binigay na po akong 1.1, 1.2. So, meron na po kayong 2 sets. Pag natapos po yung Module 1, automatic magpapasa na po tayo ng Homework 1, which is composed of self-assessment questions. Okay, so that's it. Thank you very much.